pinademolish naming banyo. So ipapagawa namin yung banyo namin kasi talagang lumang-luma na siya. Tingnan naman yung ilaw. 15 years na yung ganyan yung ilaw na yan, naabutan na namin. Siguro, baka 1970s pa yan, 1980s pa yung pinaglalagyan ng bombilyang yan eh. Kasi talagang purong kalawang na siya, oh. Tapos yung ano yan, kinip ko yung salamin, talagang lumang-lumang salamin siya, ang ganda niya. Ngayon, 1936 pa to, di ba? Ayan. So, alam nyo ba na dito sa Canada, mabuti na lang, kahit papano, gumaan-gaan yung pag-utang ko, hindi lahat puro interest. Kasi, dito, yung Home Depot, yung tinatawag nilang parang hardware sa atin sa Pilipinas, katumbas ng hardware sa atin sa Pilipinas, yung Home Depot. Yun yung mga titinda ng mga materyales sa bahay, mula pako hanggang dingding, simento, so bakal, ganyan, kahoy, kisame, pintura, lahat ng kailangan mo sa pagpapagawa ng bahay, nandun sa store na yun, sa Home Depot. Ngayon, mabuti na lang, may promo sila na, pag na-approve ka ng credit card nila, which is dun mo lang siya talaga pwedeng gamitin sa store nila, ikaw ay pauutangin nila ng, halimbawa, na-approve ka ng $3,000, kagaya na mister ko, na-approve siya ng 3,500, ako naman na-approve ng 4,500 na credit card sa kanila. Ngayon, eto pa ang maganda. Yung mister ko, pag gamit, yung unang gamit ng credit card niya, pag inabot siya ng 1,000 materyales na may bibili, automatic, meron siyang free $100. So, babawasan ng $100 yung utang mo, automatic promo nila yun. Imagine, may 100, umutang ka na nga, binigyan ka pa ng $100 sa unang gamit mo ng credit card. Unang gamit lang yun. Tapos, kumuha yung mister ko, naka $100 siya. Tapos ako, kumuha din ako $100. So, nakatipid kami ng $200 sa pagpaparenovate para lang makabili ng materyales. Nakautang na siya, nakautang ako, may libre pa kami tigo $100. Ganyan ang mga promo dito. Kumbaga imbes na nagbabayad sila ng mga mamahaling artista, personality para i-promote yung mga store nila, yung mga business nila, ang ginagawa dito ng mga businesses, lalong-lalo yung mga stores, kay stores pa yun ng pagkain o stores ng mga materyales sa bahay, pinamimigay na lang nila in the form of promo, mga discount, free items, free gift card, imbes na magbayad sila ng commercial na pagkamahal-mahal at mga artistang pagkamahal-mahal o celebrity mga pagkamahal-mahal ng talent fee, ang ginagawa dito, pinamimigay na lang sa mga customer. So, tingnan nyo, nainganyo akong kumuha ng credit card, nainganyo din yung mister ko. Tapos ito pa mga kabayan, kaya nagkalakas loob na kami magpa-renovate, kahit na wala kaming budget. Yung 3,500 na yon at saka yung 4,500 na nautang ng mister ko at saka ako, pag ginamit mo yun, pag umabot ka ng $1,000 sa unang bili mo, papayagan ka nila na hulugan mo yon for 6 months, huhulug-hulugan mo lang for 6 months. Tapos pag inabot ka ng 2,000, huhulug-hulugan mo naman ng 12 months. Pag inabot ka ng 3,000 yata mahigit, huhulugan mo siya ng 18 months hanggang 2 years na walang interes. Walang interes. O, kita nyo, makakapangutang ka, huhulug-hulugan mo, wala pang interes, may free $100 ka pa sa unang gamit mo ng credit card. Yun ang mainam dito. Kaya nakautang kami kahit papano. So, yung ibang inutang namin, ang may interes. Pero ito, yung 5,000 na nautang namin sa kanila, at least for 6 months man lang hanggang 1 year, wala kaming babayarang interest. Huhulog-hulugan ko pa. Hindi siya mabigat sa budget. Ngayon, yung ibang balanse, which is mas malaki, yun ang inutang namin para maparenovate namin ng banyo at kusina with interest. Wala ka ng choice nun. Ayan. So, ganito ang magpagawa dito. Kita nyo, ang titibay, no? Ayan, no? Talagang binuhos pa nilang simento yung unang bahay, di ba? Kaya itong bahay na to, mas gusto ko pa siya kaysa sa mga bagong bahay, bagong gawang bahay kasi mas matibay siya. Yung kahoy niya talagang purong kahoy na matibay. Yung dekalidad ng mga kahoy. Ngayon, parang choke na lang yung mga bahay ngayon, yung mga bago. Tapos yung mga kahoy nila, mga pinagtugtong-tugtong na lang. Kakaunti lang yung tunay na kahoy, yung puro. Ayan, no? So, ayan, excited na ako sa namin, sa renovation nito at nung kusina namin. Yan. So, ipapagawa ko yung aking kitchen. Paparenovate na namin na yan. Alisin yung bintana. Yan, ganyan na nagpapagawa ng bahay dito sa Canada. Magastos.
Pinaparenovate namin. 10 taon ng delay to. Yan o, wala lang natira sa mga pinto bago namin napagawa. Kasi mahal lang napapagawa dito kahit anong ipagawa mo dito. Yung isang repair dito sa Canada, bawat papagawa mo yung kusina mo, kaya kitchen, sala, ganyan, or room. Para ka na rin nagpagawa ng maliit na bahay sa Pilipinas, ganyan dito. Kaya nga, sabi nila malaking kita. Malaki din ang gastos namin dito. So, after 10 years of waiting, ipaparenovate na namin itong kitchen namin. Talagang bigay na siya, ayan o. Warak-warak na yung kisame. Yung bintana, pinalitan na rin, ayan. Bago yan, kung hindi pa tapos niyan. So, tignan nyo, ayan. Ang pangit nito, nalulusaw na yung bintana namin. Ito yung, ganito yung inside ng, yung mga bahay dito, ipapakita ko lang sa inyo. Usually, yung pinakagitna, chalk dito sa dingding, tapos kahoy dun sa labas. Tapos yung pinakagitna niya, usually, mga ganito, mga styrofoam, yung ini-spray, o kaya naman, yung parang mga bulak. Insulation ang tawag dyan. Ang insulation, kaya kailangan lagyan ng ganyan para yung lamig galing sa labas, kagaya ngayon, -20 sa labas, hindi papasok sa loob ng bahay. At saka, dito, di ba, parang yan, chalk yan. Sa gitna niyan, ganito rin, yung dingding namin. So, ganyan yung mga bahay. Tapos, pag pinakalabas, yung kahoy na manipis-nipis. Tapos, sa gitna, bulak or ganito. Yan ang pampainit sa bahay. Para yung lamig sa labas, hindi papasok sa loob ng bahay. So, ganyan ng mga bahay dito sa Canada. Lahat ng bahay, ganyan. Kahoy sa labas, chalk dito sa loob. Tapos, yung gitna, styrofoam at bulak. O kaya naman, minsan bulak. Yun ang pampainit talaga. Ayan, kita nyo, pinaikutan nila para hindi pumasok kahit na isang kaunting lamig walang papasok. So, ayan yung bintana namin. So, hindi pa siya tapos. Aanuhin pa yan. So, ayan o. Ganito kahirap ang buhay namin dito sa Canada. Hindi kami basta-basta nakakapagpa-renovate. Magmumutang muna kami. Tapos minsan, kahit mataas yung interest, kinakagat na namin dahil dala ng pangangailangan. Ganyan. So, ayan, kita nyo naman, sirang-sira na yung cabinet. Ayan. So, pagod na pagod kami mag-asawa nito kasi mula kahapon, naglilinis na kami ng gamit o nagliligpit. Ayan, kita nyo, sirang-sira na talaga yung namin. So, nag-uumpisa na mula kahapon, nag-uumpisa na silang ano bang kasi tawag doon? Nakalimutan ko na. Di ba, renovation yung isang word yan, nakalimutan ko. Kumbaga, Tagalogin na lang natin. Pinahirapan ko pa sarili ko. Nag-umpisa na silang magbaklas ng mga gagawin. So, ayan, kita nyo yan. Yan yung mga spices namin, mga paminta. Iba-ibang spices, minsan flavoring sa pagbe-bake. So, ilinagay ko sa isang container, ilalagay ko yun sa basement kasi sabi nung nagre-renovate, kailangan niyang alisin namin lahat ng laman ng cabinet na yan kasi nga, wawasakin na yan. Ayan. Kita naman ninyo yung cabinet namin, kawawang-kawawa na. Talagang sirang-sira na siya. Oh, tagal namin pinagtyagaan to. Yan, hindi na yun na ibibukas. Pinako ko na lang yan. Sira na rin yan. Pati yan, sira na rin. Nakapako na yan. So, wala na halos gamit yung... Halos hindi na namin magamit yung cabinet namin. Ayan, so, kalat na kalat, no? So, ito, lahat ng plastic na hindi namin kailangan, ibinag ko muna. So, ilalabas namin yan sa labas, sa nag-i-snow. So, inilagay ko na lang siya sa waterproof na container. Wala nang paglalagay sa loob ng bahay. At more or less, kalahati niyan, itatapon na yan. Sayang din, no? Pero ano pa sila, oh? Mga usable, mga pang-inom ng tubig, mga parang tupperware na yung mumurahin lang naman. So, more or less, baka itapon na rin namin yung kalahati niyan. Ito na lang yung mga isasalba, yung mga chopping board. Inagay ko na rin sa isang lalagyan yung mga toyo, patis. At ang problema ko pa nito, yung mga kasirola. So, kailangan kasi, yung buong na yan, ayan, yung buong na yan, kailangan maalis namin lahat ng laman yan para maumpisa na nila yung renovation. So, ganito ang kabisi ang buhay namin dito sa Canada. Yung mga spices, so, yung ibang gamit namin hindi na, yung mga babasagin, ilalagay ko na sa taas, tapos ibababa na namin para maano na. Ano bang tawag doon? Para matibag na nila yung kailangan nilang tibagin. Ayan. So, ang estimated ko siguro gagastos kami ng dito, mga 18,000 Canadian dollar. Ano din yun? Mga 700 hanggang 800,000 pesos ang estimated kung gagastusin. Kusina lang yun, ha? Pwede ka na magpagawa ng bahay, no?
Kung sa Pilipinas lang yun, 800,000 na yun, makakapagpagawa ka ng bahay. Dito, renovation lang ng kusina yun. Cabinet at saka appliances lang yun, at saka yung mga sink, ganyan. Yung tubo, yun lang ang katumbas ng 800,000 dito, ganun kamahal. Pero sa Pilipinas, naku, medyo bungalow na yung 800,000 na yun. May 2 kwarto na yun, ay 3. Yung isang magandang simpleng bahay na yung ganung halaga, di ba? Bato na yon, tapos medyo maganda-gandang bahay na rin yon. Hindi ganun kalaki, pero maganda-gandang bahay na yon. Dito, kusina lang, cabinet lang ang katumbas noon. Yan, yung konting kisame na yan, i-repair lang yan. Tsaka yung sink, ganun lang, at tsaka stove, ganyan. Hindi pa kasama yung budget yung bagong rep namin. Oh, hindi pa kasama yon. So, ganyan kamahal ang magpa-renovate dito, kaya it takes time for us kasi kailangan muna namin magpa-approve sa mga bangko para pautangin kami ng pang-renovate. Malaki ang interest, kaya lang kinakagat mo na dahil wala kang magagawa eh. Kailangan mo na magpa-renovate. Tapos, hindi ka rin basta makakapangutang kasi kung dati ka na may utang, kailangan bayaran mo muna yung dati mong utang bago ka makapangutang uli ng malaki. Ini-estimate din nila yung pagpapautang dito, ini-estimate nila kung kaya mo yung bayaran. Kasi pag pumunta ka sa bangko, tatanungin lang magkano yung kita nyo taon-taon kayo mag-asawa. Tapos tatanungin din nila kung meron ba kayong binabayaran ganito, ganyan-ganyan. So doon, madedetermine nila kung meron pa kaming extrang pambayad ng utang. Kung sakaling mangungutang kami at pautangin kami. Ganyan dito. Wawa talaga yung ano namin, oh. Ayan, medyo kalat na kasi talagang ang aga namin gumising mag-asawa para lang magtapon na ng mga basura at alisin na yan kasi pinagsama-sama na yan eh. So, talagang mabilis ang pagliligpit at pagtatapon para ma-renovate na. Eto, inabot ng isang malaking kalagyan. Ito mga plastic namin, mga baso-baso yan, mga lalagyan ng tubig, chopping board, lalagyan ng ulam, tupperware. Kung nasa Pilipinas lang yan, pamimigay ko yan sa Pilipinas eh, kasi maraming manghihingi yan. Eh dito, hindi ko pwedeng pamigay yan dito kasi babalik sa'yo ng mga kapitbahay mo, sasabihin lang, hindi namin kailangan ng basura, ganun sila. O ngayon, ang mangyayari niya, dilalagay ko na lang yung sa recycle. Sayang, no? Kasi kung sa Pilipinas lang talaga, hindi ako nagbibiro. Yung mga kapitbahay namin doon, yung iba, hindi naman lahat, yung iba magugustuhan pa nila to kasi tignan naman niyo, oh, ang ayos-ayos mga lalagyan ng tubig, pwedeng lalagyan ng suka, o yung mga baso-baso, oh, mga tupperware, ayan oh, hindi naman kasamaan oh. So, kung sa Pilipinas lang to, talagang may manghihingi nito. Kaya lang dito talagang nakakapanghinayang, talagang minsan kailangan mo na lang itapon kasi masikip naman yung bahay namin kung hindi ka magtatapon. Medyo, kaya nalinis ko na ng konti yung natapon ko na yung dapat itapon sa renovation. Tignan naman ninyo kaluma yung aming kusina. Talagang matagal na siyang sumisigaw na, palitan mo na ako. Ayan, ganyan ho ang aming kitchen. Ayan, tignan nyo, wala ng mga handle. Lahat yan, wala ng handle. O, ayan o. Talagang lumang-luma na siya. So, mapapalitan na siya finally. Ayan. Naku, pagod na pagod ako. Ayan o, ayan yung mga itatapong ko. Galing sa laman yan. So, iniwalay ko yung medyo, hindi ko pa sigurado kung itatapon. At, iniwalay ko rin yung itatapon na yan. Meron pa akong mga, ayan, inaano-ano ko pa yung mga plastic na itatapon. So marami-rami pa. Tapos meron akong na ibaba sa basement. Kasi nga mamaya uumpisahan na yung pagde-demolish ng kitchen na to. Ayan. Ganyan dito kasi sabi ko kailangan matapos niya within a week or 2 weeks. Kasi nga, di ba? Dito ako nagluluto. Dito kami kumakain. Ang hirap ng walang pinaglulutuan. Ayan. Kaya ngayon, pinagtutulungan na namin mag-asawa yung paglilinis nito. Pag tatapon ang dapat itapon. Para lumawag-luwag at may space yung gagawa nito. Hindi siya masisikipan. Yan. Ayan, dami ko na itatapon. Meron pa ako sa labas niyan. Yan, itatapon ko rin yung mga yan. Yan, ilalabas ko yan. So, tuloy-tuloy lang ang natin, pagtatrabaho to, paglilinis, bago dumating yung nagre-repair.
pa ako tapos magtapon. Madaliin ko na. Nandito na sila. Kasi ano nila to eh. De-demolish na nila itong mga cabinet. Ito, ginagaya mo. Ang alin? Ayan, yung ginagamit ko yan. Ay, gumagana yun. Ganun ba? Ayan. So, inumpisa na namin ang aming demolition ng aming kusina. Antigo na pare ko, no? Tigo. Gold. Kumbaga sa akin, Ano? gold na to eh. Antigo na yung ano namin kasi yung pinakaunang may bahay pa yata yung may-ari ng cabinet na to. 1936 ba yun? Nade-demolish na nila oh. Konti na lang ang natitira. Ayan. So lahat ng cabinet na yan, aalisin yan, papalitan yan. Ayan, kita naman ninyo yung ano namin, no, kawawang kawawa. Isa-isa nang nalalaglag yung tiles. Kada taon may nalalaglag o kalahating taon. Sabi ko sa mister ko, naku, 10 years anniversary na ng lumang kitchen natin na hindi pa napapalit. Sabi ko, mula nung malaglag yung isa. Kasi nga kada taon nalalaglag yan. Yan, so naglakas loob na kaming umutang kasi kailangan na talaga naming ipa-repair to. Ayan o. Nangangawi ulam yung mga damit namin kasi walang exhaust fan. Oh, ayan. Ayan na yung aming renovation. So, tapos na yung demolition. Isang araw lang. Oh, ang bilis, no? Kita nyo, ayan. So, ganyan po kaluma yung aming kitchen. Naku, 10 taon kong pinapangarap magkaroon ng bagong kitchen. Ngayon lang mangyayari. Ngayon lang magkakatotoo. Ayan. So, pinakita ko na sa inyo. O, sige. Unti-unti ko yung pagtatapon ng mga maliliit na pwede dun sa basura para hindi mahirap yung hindi matambak ng gusto yung para sa taponin sa spring. Yung kasi sa basura itatapon ko na kahit malamig, ayun, lamig-lamig. So itatapon ko na rin itong recycle namin. Yan, tatapon ko na rin yung recycle. Karami yung nagtapon na ako ng doon. Ayan yung mga pinili namin gamit pa. Ayan. So ang dami kong inabot, no? Ang lamig. Minus 30 degrees. Nag-aakot tayo ng tumutulong na tayo para mapabilis yung pagre-renovate. Galing pa ako sa trabaho ko to, 8 hours work. So ganyan ang buhay namin dito. Hindi talaga madali. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like. At please, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ito naman yung pinademolish naming banyo. Ayan. Talagang inalis na yung pinto kasi yung pinto nababakbak na yung lumang kahoy. Ngayon, pero maganda siya, matibay, kaya lang
medyo talagang bakbak na siya. So gagawa na lang ng paraan para makatipid sa pinto kasi mas maganda pa yung mga sinaunang pinto. Itong bahay na to, itong bahay na nabili namin 15 years ago ay 1936 pa ang tanda nito. So malapit na siyang mag-100 taon. Ngayon napansin ko, ito yung pinagbabaklas. Ibig sabihin, yan yung pinakaunang dingding ng bahay nito. Kulay green pala noong 1936. Kita nyo? Ayan o. Yan yung unang kulay ng bahay na to. Ngayon, eto naman yung tiles niya. Yan, may natira pa. Ayan o. Yung dati, wala na. Kasi yung sumunod na nagmay-ari ng bahay after 1936, siyempre pinarenovate din to. Ngayon, kami naman, nagpa-renovate din. Eto siya. So, eto, pero meron pa palang natira nung 1936. Ayan, maganda-ganda pala yung tiles nila nung 1936. Oh, may mga design pa. Alam nyo ba na wala ka ng gaanong nabibiling ganitong tiles, yung mga may mga design pang ganyan? Siguro kung magkakaroon ng ganyan ngayon, baka mahal na yan. Ayan oh, ang ganda oh. Yan yung mga sinaunang tiles noong 1936 dito sa Canada. Ang ganda pala niya. Ayan, tapos alam nyo ba na ang bahay dito sa Canada, mas matibay pa yung mga sinaunang bahay nung kaysa sa mga bagong bahay ngayon sa Canada. Kasi, tignan naman ninyo yung kahoy. Matibay, as in, ito pala, ito, bagong lang pala to 15 years ago, 13 years ago, bagong lagay pala yan. Ito yung pinakaunang kahoy niya. Yung unang binaklas namin kahoy dito, na may inalis kami sa taas, attic, ang tibay ng kahoy niya, ayan o, talagang pag binaklas mo yan, walang anay. As in talagang matibay na matibay pa, kailangan mo pa ng matibay na lagari bago mo maputol. Tapos ang mga bahay noon, talagang purong kahoy. Ayan o, tignan nyo, purong kahoy yan. Talagang patong-patong na kahoy at saka simento talaga. Ayan, kita nyo, simento talaga noon ang ginagamit. Ayan o, kaunti lang yung chalk. Tapos ang palaman niya, mga bulak. Talagang siya, kumbaga mahirap tibagin, mahirap masira. Kasi purong kahoy yung mga sinaunang bahay. Pero yung mga bagong bahay ngayon dito sa Canada, mga 30 years, mga 40 years ago or 30 years ago, yung mga bagong bahay dito sa Canada, mas marupok kaysa sa mga bahay noong una. Kaya itong bahay namin ito, matibay na matibay to. Kasi kita mo pa yung, ayan, kita nyo yung mga, ayan, kita nyo yung mga, kahoy yan, matitibay yan. Pero ngayon, para na lang silang mga kahoy na, para lang siyang plyboard ba? Yung mga bagong bahay ngayon dito sa Canada, ang made ng wood nila, hindi na ganyan, hindi na mga purong kahoy. Mga giniling na kahoy, yung mga recycle na kahoy na ginawang parang plyboard, tapos puro chalk. Noon may simento pa, ayun, kita nyo oh. May simento pa yung mga unang bahay. Kita nyo to talagang puro simento. Ngayon halos mga giniling na kahoy na pinagduktong-duktong na lang yung mga bahay dito sa Canada. Kaya itong bahay na to, mahal na mahal ko kasi talagang matibay. Ayan, so ganyan ang nagpaparenovate dito, talagang i-demolish. Ayan, naabutan ko na rin yan. So kita naman ninyo, luma-luma ng aming banyo, no? Ayan, no, talagang, yung ilaw na yan, dumating 15 years ago, yan na yung ilaw namin. So tsaga-tsaga lang dito sa abroad, akala ng iba, madali ang magpagawa. Kailangan pa naming utangan yung materialis dito. Ayan.